Welcome sa muling pagbabalik si Yeshinghe sa kanyang mga episode. Pasensya na nga pala kayo kung ngayon ko na lang ulit ito na i-recap. Sana ay muli niyong panoorin at subaybayan ang maiinit na tagpo sa manhwa na ito mga ka-idol hangal. Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan nga ay nakita natin ang patuloy na pakikipag-usap ni Yeshinghe kay Xia Yuning patungkol sa Ultimate Artifact Leaderboard. Na siya ding dahilan upang magsilos ang mga hangal na kasama nila gaya na lamang ng mukhang butiking si Hanfeng na agad na nagmungkahi kay Ling Yu na gumawa na daw ito ng hakbang laban sa ating bida. Sa nakaraan din ay nasaksihan natin ang biglaang reaksyon ni White Fang sa kanyang naramdaman at makikita ang mukha nito na tila binabalot ng galit kasabay ng pagpapaalala niya sa kanilang grupo sa panganib. Na agad nga ding tinanong ni Yeshinghe kung bakit at ano nga daw ang dahilan ng biglaan nitong ikinikolos. Subalit ang tanong ni Yeshinghe ay tinugunan na lamang ng sarili niyang pakiramdam nang biglang bumagsak sa kanilang lahat ang di masukat at nakakapangilabot na aura kasabay ng napakalakas na pressure na nagmamula sa di malamang nilalang. Nagpatuloy pa ng ilang sandali ang matinding pagtama ng pressure sa lahat ng nasa tunnel na sinabayan pa nga ng napakalakas na dagandong dahilan upang lalo silang magulantang sa mga sumunod na nangyayari na nagbigay nga ng pagka-alerto sa lahat ng mga cultivator sa loob. Habang nangyayari naman ito ay agad na nagsalita ang ating bida at mariin niyang sinabihan si Xia Yuning na mag-ingat sa maaaring mangyayari gayong di daw pangkaraniwan ang aura na bumabalot sa kanilang lahat at senialis lamang daw ito na kayang-kaya nitong i-wipe out sa isang iglap ang lahat kung sakali. Sa kabilang dako naman ay kinakabhang napapatanong ang isang patay gutom na cultivator sa kung ano daw ang pressure na bumabalot sa kanila at saan daw ito nagmamula. Namamawis namang nagbigay ng komento ang isa pang patay gutom at ayon dito na base daw sa kanyang nararamdamang lakas ay nasa tugatog na ng kapangyarihan ang pinagmamulan nito at malinaw pa daw sa sabaw ng nyog na di nila ito kayang labanan kahit magtulong-tulong pa silang lahat. Maya-maya pa ay isa-isa nang lumutang ang hinanaing ng bawat isang patay gutom gayong sa presensya daw ng isang makapangyarihang nilalang ay siguradong wala na silang pag-asa pa na makuha ang mga kayamanan at di na daw nila alam kung papaano pa sila makakalabas ng buhay sa lugar na ito sa oras na kalabanin sila ng misteryusong cultivator na pinagmamulan ng pressure. Subalit makalipas nga ng ilang sandali ay bigla na lamang nawala ang makapanindig balahibong aura sa paligid kasunod ng biglaang pagbubukas ng lahat ng sinaunang ilaw sa bawat panig ng pader. At matapos naman nito ay agad ngang napansin ni Zuo Yan na tila kakaunti na lamang ang matirang mga patay gutom, na agad din namang sinang-ayunan ni Huyan Zuo nang nakangiti at ayon dito na mabuti na daw yun dahil natira na lamang ang mga 7th Heavenly Layer Realm pataas na maaari nga nilang makalaban. Nang marinig naman ito ni Yeshinghe ay nagwalang imik na lamang siyang tumingin sa dalawa bago ibaling ang kanyang atensyon sa paligid ng lugar habang sina Xia Yuning ay nakatingin lamang sa unahan. Mamaya pa ay tuluyan nang ipinamalas ni Yeshinghe ang isa niyang abilidad upang matukoy kung saan ba nagtatago ang misteryusong cultivator na may di pangkaraniwang lakas. Subalit matapos niyang magamit ang kanyang Heavenly Eye Breaker ay wala siyang nakitang kung sino na nakatago sa kung saan at ang tangi niya nalang naramdaman ay ang kanyang mga kasamahan pati na din ang ilan pang natitirang mga patay gutom sa lugar. Bukod doon ay may napansin pa nga si Yeshinghe na tila nakakalat sa lahat ng panig ng tunnel na kanilang kinalalagyan na agad ngang kumuha ng atensyon ni Yeshinghe na makikitang nakatingin dito nang may pagtataka sa kanyang mga mata. At habang tinitingnan ang tila mga gintong simbolo sa taas ay napatanong nga ito sa kanyang isipan kung ano naman daw kaya ang mga gintong inscription na ito at ano ang kinalaman nito sa mga patibong na nakakalat sa lugar. Nakita din ni Yeshinghe na maging sa ibabang bahagi ng lugar kung saan sila nakatapak na lahat ay meron ding mga nakakalat na golden inscription na parabang talagang sinadya sa kanilang pagkakaayos. Dagdag pa ni Yeshinghe na ang lahat daw ng mga golden inscription na ito ay tila nakakunikta at nagtitipon ang karamihan nito sa dulong bahagi ng lugar kung saan nga makikita ang mga legendary treasure at naku-curious daw siya kung para saan ang mga mysterious symbolize na ito. May pagka-seryoso pa niyang nasambit sa kanyang isipan na talagang napaka-daming lihim na nakatago sa lugar na ito maliban sa 5 legendary treasure sa dulo ng lugar at malakas daw ang kutob niyang may ibig sabihin ang lahat ng mga ito. Matapos nito ay bigla namang may nagmura sa karamihan at malakas pa nitong sinabi na ano daw naman ang dapat nilang ikatakot sa isang bungo na nakatago lamang sa dilim at di kayang magpakita sa kanila kaya naman nakakasigurado daw siyang nagkukunwari lamang malakas ang pinanggalingan ng pressure kanina.
Ayon pa sa nagsalitang Pultak na wala namang lamang ang utak na isa daw siyang flame martial artist sa antas ng 7th Heavenly Layer Realm kaya wala daw siyang dapat ikatakot sa mga traps ng misteryusong cultivator at manood na lamang daw ito kung paano niya wawasakin ang lahat ng ihinanda nitong patibong. Matapos nitong makapagyabang ay agad na nga din itong humakbang subalit sa di inaasahang pagkakataon ay aksidente niyang natapakan ang golden inscription na tanging si Ye Xinghe lamang ang nakakakita. At nang makita ito ni Ye Xinghe ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata gayong bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding bugzo ng enerhiya matapos lamang itong matapakan ng Pultak na cultivator. At labis ngang nagulantang ang lahat sa mga sumunod na nangyari gayong bigla na lamang binalot ng napakalaking apoy ang mayabang na Pultak na siyang dahilan ng labis niyang paghihirap sa kanyang kinatatayuan. Agad ngang nagulantang ang grupo ni Ye Xinghe at maging ang mayabang na si Ling Yu ay di din nakaligtas sa pagkagulat gayong ramdam din ito na di pangkaraniwan ang apoy na bumalot sa hangal na Pultak. Sandali pang maririnig ang umaalangaw-ngaw na sigaw ng Pultak na kanina lamang ay sobrang yabang na umabot pa sa puntong hamanin nito ang misteryusong cultivator na pinanggalingan ng naramdaman nilang malakas na pressure subalit ngayon ay tinutupok na ito ng apoy. At ilang saglit lang ay tuluyan na ngang nawala ang lahat ng kanyang kalamnan at iba pang bahagi ng katawan kung saan dahil sa init ng apoy na ito ay makikita na lamang ang bungo ng hangal na kasalukuyan pading tinutupok ng apoy na nagmula sa kung saan. At dahil nga sa pangyayaring ito ay lalong natakot ang iba pang mga patay gutom at ayon pa sa isa na talagang nakakatakot daw ang lugar gayong maging ang isang flame martial artist sa antas ng 7th Heavenly Layer Realm ay di nakaligtas sa apoy na dapat ay kaya nitong manipulahin na sinang-ayunan naman ng isa pang patay gutom. At dahil sa sunod-sunod na pagkamiti ng mga patay gutom ay nagsalita na din ang ating bida at sinabi nito sa lahat na napakadami daw na patibong ang nakalata saan mang panig ng lugar, at dahil sa sinabi ni Ye Xinghe ay agad na natahimik ang karamihan upang makinig. Samantala nang marinig nga si Xia Yuning ang sinabi ni Ye Xinghe ay marahan niyang tinanong kung may nalaman daw ang ating bida na mahalagang impirmasyon gayong nasabi nito nang may kasiguraduhan ang kanyang pinapanto. Dahil naman sa mga tanong ni Xia Yuning ay bahagyang nagkatinginan ang dalawa na para bang may ayaw ipaalam sa lahat na si malamang dahilan. At matapos nga nito ay tinugunan na ni Ye Xinghe ang tanong ni Xia Yuning sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang ulo para ipahiwatig na wala siyang anumang nalalaman kahit na halata namang meron talagang ngunit ayaw lamang nitong magsalita. Habang sa kabilang banda naman ay makikita ang mga patay gutom na kanina lamang ay lumakas ang loob subalit agad na natigilan at nabahag ang mga buntot matapos nilang masaksihan ang sinapit ng Pultak na cultivator. Samantala, maririnig naman sa kabilang dako ang mayabang na si Ling Yu na umiral na naman ang kahibangan at marahan nitong sinambit na di daw siya mapipigilan ng mga walang kwentang patibong na ito sa oras na gustuhin niyang sumulong. Nang marinig naman ng lahat ang pagmamayabang ng hangal na si Ling Yu ay agad silang napalingon dito habang napapabulong sa kanilang sarili na baka meron daw kakayahan ang hangal na ma-deactivate ang mga trap kaya ganito kalakas ang loob nitong makapagbitaw ng ganang mga salita. Maya-maya pa ay makikita nga ang hangal na si Ling Yu na agad na ding kumilos matapos niyang makapagyabang kung saan inumpisahan na nga nitong pagliyabin ang kanyang dalawang daliri senialis na kikilos na nga ang hangal. Maya-maya pa ay makikita na nga ang ihinahanda ng hangal na si Ling Yu kung saan nga ay sa pamamagitan lamang ng kanyang simpleng pagkumpas ng kamay ay agad na may nabuong 6 na espada na linakaw mula sa apoy habang may pagkamayabang itong nakatingin sa unahan. At matapos naman niyang may segoa ang di pangkaraniwang teknik ay agad siyang ngumiti ng may panghahamak senialis na baliwala lamang sa kanya ang mga patibong at parang sinasambit na kayang-kaya niya itong ipawalang bisa sa isang saglit lamang. At matapos nga nito ay tuluyan na din itong pinakawalan ang kanyang 6 na naglalagablab na espadang gawa sa apoy sa pamamagitan ng simpleng pagkumpas muli ng kanyang mga daliri. Mula naman sa malayo ay makikita na nga ang mabilis na pagbulusok ng 6 na espadang gawa sa apoy patungo sa unahan at base sa teknik ay masasabi nating talagang di nagbibiro ang hangal sa kanyang mga sinambit kanina. Habang ang ating bida naman ay bahagya lamang na nagulat sa ginawa ng mayabang na katok at may pagka-seryoso lamang pinanood ang magiging resulta ng pinaggagawa nito. Alinsabay naman nito ay tuluyan nang bumagsak sa ibaba ang teknik ng hangal kung saan ay may ilang aksidenteng tumama sa golden inscription na tanging si Ye Xinghe lamang ang nakakakita habang ang iba ay tumama sa malayo senialis na nanlalambang lamang ang hangal na si Ling Yu.
Ang kasunod nito dahil nga din sa ilang espadang gawa sa apoy na tumama sa mga golden inscription ay nagkaroon ng napakalalakas na pagsabog na siyang nasaksihan ng lahat ng mga patay gutom sa lugar. Guys, wait lang muna, baka pwedeng makahingi ng subscribe at like sa video gayong nakaabot ka na dito ka Idol Hangal, at baka naman pwede din yung super thanks bilang pagsuporta. Maraming salamat.